Ang tinatakasan ni Bato, yung mga kidnapper na nasa gobyerno. Yan. Yung mga katulad ng nangidnap kay Pangulong Duterte, yun ang tinatakasan ni Bato, hindi yung batas. Okay? Yan ang tandaan ninyo. Pero mga kababayan, nakita po si Senator Bato. Yan, yan. Kasama si Senator Robin Padilla. Magandang umaga mga banateros, at ngayon pag-uusapan po natin ang mga nagbabagang balita, breaking news na utakan ni Senator Bato ang buong gobyerno, kaya ngayon lahat sila nag-aalboroto. At breaking news pa rin, Matibag at Cayetano, matindi ang salpukan, kasinungalingan ni Matibag, abay litaw na litaw. At breaking news pa rin, General Mau Aplasca ng Senate Sergeant at Arms sinuspinde dahil sa pagtatanggol sa mga senador. At eto pa, nakakagulat na balita, Tito Soto and friends naglupasay dahil naisan sila ng dating minority bloc. Ayun, nagkabulagaan. At dahil dyan, bagong kudita sa Senado niluluto at may bagong iuupo. Aba, sino kaya ito? At eto na nga mga kababayan, lalo silang nagalit sa sinabing ito ni Senator Bato. Ano kaya ito? Abay, pag-uusapan po natin lahat ng yan maya-maya po lamang mga kababayan. Para lagi kang updated. Ako nga pala si Bidaya ng mga oposisyon at sa kasalukuyan po. At sabi nga, galit na galit ang mga dapungan ng Pangulong Duterte. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, i-subscribe mo na yan! Okay. At syempre magandang araw mga banateros at mga kababayan kong Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Ako po si Master Judea. Bakbaka na. So abangan nyo mamaya Abangan nyo kasi abay, nakita na pala si Senator Bato. Kaya namang itong mga gustong umaresto sa kanya, abay, nag-aalboroto na. So handa na ba kayong magalit? Handa na ba kayong malaman ang pinakabagong kaganapan na nagbibigay ng galit sa taong bayan? Aba, galit ka ba? Ikaw ba? Galit ka? So maya-maya lang mga kababayan maiinit po ang ating pag-uusapan. Masyado nang mabigat ang ating pinagdadaanan bilang Pilipino dahil sa mga animal na mga mapang-abuso sa kapangyarihan. Oo. So sa topic na ito, sa topic na ito, kukulo po ang dugo ninyo dahil kitang-kita kung paano nila pinagloloko ang mga Pilipino. Gusto na naman pala, gusto na naman bawiin ng mga kurap ang Senado. Grabe. Umagang-umaga, pero ang pinag-uusapan natin ay kaguluhan. At ang malinaw, ulit-ulitin natin, ang malinaw na dahilan kung bakit tayo ay nandito sa sitwasyon na ito ngayon ay dahil sa kasakiman, sa kapangyarihan ng iilang dapat sana ay nagsisilbi sa ating bayan. At uulitin ko mga kababayan, ang ugat ng kaguluhang ito ay ang malawakang nakawan sa kaban ng ating bayan na ayaw nilang mabunyag kung sino ang mastermind dahil halos lahat ata sila may kinalaman. Diyos ko po, So, ayaw nilang lumabas ang katotohanan dahil mukhang lahat sila ay madadamay. Yan na. Kaya, eto kaya nga, ganun na lang sila kapursigido sa mga plano nila sa impeachment kay VP Sara dahil ayaw nilang managot sa lahat ng mga kasalanan na ginawa nila sa mga Pilipino at sa bansang ito. Nako, So lahat po ng kasinungalingan, mga kababayan, ginagawa na po nila lahat ng pagsisinungaling. At ang pinakamalupit, lahat na ay ginipit, lahat ng personalidad na nagbubulgar, kumukontra sa kanila, nagnanais na managot sila, aba ayun, ginigipit, pinapahirapan. So, isa na po mga kababayan, itong issue dyan sa Senado na talagang
hanggang ngayon ay talaga namang pinag-uusapan, trending pa rin sa lahat ng platform ng media. So, kitang-kita po ang anggulo ng kanilang panggagago. So, eto, simulan po natin dito. Kay Yeng, banatan mo. Yeng, saan ka na, Yeng? I came here to announce Announce alin? that there was a recommendation and I signed Oh. for a 6-month preventive suspension of the Sergeant at Arms of the Acting Sergeant at Arms of the Senate, Mama Plaska, for what happened the other night, and it's just it's a preventive suspension meant to make things easier for us to get to the bottom of things. Kinakailangan kasi na mapag-aralan yung pangyayari na naganap sa Senado nung 13 ng Mayo, nung gabi, at madaling araw kahapon lang yun, no? Madaling araw kahapon, kung saan nagkaputukan at tila tumakas sa protective custody ng Senado si Senator Bato de la Rosa na merong warrant of arrest galing sa ICC. Oh. At yun ang mahalagang balita na inaanunsyo ko ngayon sa inyong lahat. Galing, sapagkat kinakailangan kumilos tayo sa bagay na ito. Kumilos daw sila sa bagay na ito, ha? Abay, grabe, mga kababayan, ha? Wala namang nagsasabi, no? Wala namang nagsasabi na yung ICC warrant na yon ay hindi valid. Wala namang nagsasabi na yung ICC warrant na yon ay peke, di ba? Pero ang problema, yung bit ni Trillanes, kung titingnan mo na mabuti, and you can actually research it yourself, na magkaiba po doon sa November na sinasabi ni Boying Rimulya na may warrant of arrest si Senator Bato at doon sa bit ni Trillanes. Diba? So, yun na po ang problema dito. So, ginagago tayo. Ginagago ang mga Pilipino. No? Ang tanong, nasaan na yung kaso ni Martin Romualdez? Bakit? Nasaan na yung kaso? Nasaan yung investigasyon at kaso ng mga magnanakaw sa gobyerno, mga pukinangan ninyo? Nasaan na yung mga mastermind sa pagdanakaw, sa flood control, sa kaban ng bayan ng bansang ito? Bakit wala nakukulong? Bakit kung ano-ano ang inyong ginagawa sa inyong mga posisyon na hindi naman yan nakakatulong sa sikmura ng taong bayan? Diba? Nasaan na yung mga pangako mo na kakasuhan si Romualdez, kakasuhan si ganito, kakasuhan si ganyan, putang ina, nasa na? Pero itong si Aplaska, napakabilis ng aksyon. Bakit? Hindi pumapabor sa inyo yung nangyari at ginawa ni Aplaska. Yan ang problema. Diba? Kung sino pa yung nagtanggol sa institusyon ng Pilipinas or dyan sa Senado, kung sino pa yung ginawa ang kanyang trabaho, siya pa yung suspindido. Tangin ang buhay ito. Ang galing mo. Ang bilis ng desisyon mo. Kapag hindi pumabor sa inyo yung mga kaganapan sa mundo, ang bibilis niyong kumilos. Kapag kasiraan ng kalaban nyo sa politika, ang bibilis ninyo. Pero yung magnanakaw, ano na, nasa na? Nga. Kung yun ang ina. Alam mo, hindi lang kasi nagtagumpay, hindi nagtagumpay yung kanilang plano, kaya galit na galit ang mga dafotang ito. Hindi nila naaresto si Senator Bato. Yan ang dahilan ng pag-aalboroto at pag-iinit ng mga tumbong ng mga yan, napahiya sila ng malala dito. Napahiya sila, or siguro napagalitan sila kung sino man yung nag-uutos sa kanila. Diba? So, ito mga kababayan, maling-mali ito. Mali pa ito sa pagkakamali. Bakit kasalanan ng Senate Sergeant at Arms? Ginawa lang naman nila yung kanilang mga trabaho. Bakit si Major Aplaska ang ginipit, ang inipit? Samantalang sabi ni Marcos Jr., huwag aarestuhin si Senator Bato. Diba? Ano ang ginawa ninyo sa Senado? Meron niyang direktiba ang Pangulo ng Pilipinas na umalis kayo sa vicinity ng Senado. Ang sinabi ng Pangulo nyo ay sapat ng basihan
para imbestigahan si Matibag dahil hindi siya sumunod sa order ng inyong Pangulo. Tangin ng buhay to. Oh. Dapat si Matibag ang iniimbestigahan mo dahil hindi siya sumunod sa kasunduan. Hindi si Aplaska. Kung sino yung gumagawa nung kanyang trabaho, yun pa yung pinag-iinitan ng mga to. Ano ba trabaho ng Senate Sergeant at Arms? Di ba panatiliin ang kaligtasan ng Senado, panatiliin ang mga empleyado ng Senado? So, yun ang ginawa ni Aplaske. Tapos siya yung may kasalanan, siya yung sinuspinde. Bakit hindi yung sinungaling na si Matibag? Sinabi niya, wala daw NBI sa Senado. Dahil yun daw ang utos ng Pangulo. Eh bakit andun sila? Oh. Ang rason nila, nag-request daw ng tao ang GSIS, backup. Eh, hindi naman trabaho ng NBI yan. Trabaho ng PNP yan. Doon pa lang magdududa ka na eh. So, banatan mo nga, Senator Marcoleta. Banatan mo. Ang pinaka-latest sen, ipinag-utos ng ombudsman ngayon na suspendido ang inyong Sergeant at Arms sa si Mau Aplaska. Anong basis niya? Yun daw pong, nauna siya nagpaputok doon sa Senado. Binaliwala niya yung presumption of regularity sa pagganap ng tungkulin ng isang public servant. Ano ba ang trabaho ng USAA? Eh di, depensahan po kayo, siyempre. buong Senado. Security. Enforcement function. Opo. Regular ang ginawa niya. Sino ba kayo? Sabi niya ngayon, ayaw lang NBI, umalis kayo rito kasi pinagbabawal kayo sa premises rito. Pinagbababa ng armas. Magkano kayo ng armas? Hindi, ganyan, nagpaputo. Yun ang yun ang trabaho yun ang talaga protocol niya. eh. Bakit si Matibag at mga NBI na pumasok sa bulwagan ng Senado, wala siyang ginawa? Diyan makikita po ninyo kung paano ang pagkakaiba, yung totohanan na pagpapatupad po ng ating mga batas. Bakit si Rillanes pumasok doon, nagwawaliway, nagseserve ng warrant of arrest, hindi man lang pinahuli ng ombudsman? Pinailan ba? Wala po. So yun pala, so pwede bang questionin yun? Kasi parang, kailan ba ang implementasyon ng Kaya suspension? sinasabi ko sa inyo, questionin mo. Kaya ko sinasabi na. Di ba? Kasi kung ganun pala ang ginawa niya, Binugbog nila yung isa sa miyembro ng usahan namin. Nakano na sa simento, sinipa pa eh. ayun, tsaka dinadala pa po sa Meron sasakyan. bang sinabi ang ombudsman para suspendin lahat yung gumawa ng ganun? Yun lang pinasok kami. Mali na yun eh. O ano sabi ni Matibag? Hindi naman po kami gagawa ng ganun. Ibig sabihin, yung paglusob sa amin, kung hindi po kami nakipag-coordinate sa leadership. Ibig sabihin, si SP Soto. Yan. Ha? Tama. Si Trillanes, wala namang posisyon sa gobyerno, nagpunta sa Senado para manggulo. Hindi ho ba? Yung isang Sergeant at Arms, binugbog, wala tayong narinig kay Rimulya. Yang tutang inang yan, ayan nakikita nyo sa screen, tutang ina yan eh. Isa pa yan, hindi matanggap yung nangyari sa kanya. Kasi, yung dapat sumisigaw ng Itbulaga, siya yung nabulaga. Kaya galit na galit. Partida pa yun inimbita pa niya yung NBI para arrestuin si Senator Bato. Eh hindi nila huli. Kaya ayan, frustrated silang lahat sa nangyari. Sa nangyaring yan, baka nasabihan kayo ng inutil ng mga amo ninyo dahil hindi nyo nahuli si Senator Bato. Kaya ngayon, gigil na gigil kayo. Tapos ngayon, biktima pa kayo, mga animal kayo. Ang kasalanan, ibinabato nyo na naman sa Senado. Diba? Dito mo makikita, mga kababayan, yung pagka-double standard at kung saan talaga sila pumapaling. May binugbog na Sergeant at Arms. Na member ng USAA. Wala silang sinabi. Wala silang ni isang salita. Pero ito, na ipinagtanggol ni Aplaska, at ginawa yung kanyang trabaho, automatic, suspendido siya.
ano ba trabaho ng USAA? Sinabi ni Senator Marcoleta. Oh, di ba bantayan, protektahan ang Senado para panatilian ang kaligtasan ng mga senador, mga empleyado? Yun ang ginawa ni Aplasca, di ba? May mga armado na andon sa Senado. Ha? Na dapat wala naman sila doon. So kasalanan ni Aplasca? Ina. Oh, ano kasi ang ginagawa ng mga NBI doon na may kasunduan na sila ng Senado na walang maaresto? Aalis sila sa vicinity ng Senate. So bakit sila andun? So isa lang rason, huhulihin si Senator Bato. Kaya nagbabanggaan nga yung mga sinasabi nila eh. Sabi nung presidente, walang order. Wala siyang inutusan na pumunta doon. Pero bakit sila andun? At ang sabi ng kapatid niya na si Amy Marcos, arrest Bato at all cost. Oh. At ngayon, nagkaroon ng kaguluhan, nagkaroon ng putukan sa Senado, ang palalabasin nila, kasalanan pa ni Bato. Kasalanan pa ni Robin Padilla. Kasalanan pa ng Senado. Tangin ang buhay naman to, oo. Walang mangyayaring gulo na ganito kung nasusunod yung pinag-uusapan at nasusunod ang rule of law. Utang na, nasusunod ngayon kung ano sasabihin ng mga politiko eh. Oh. Yung director pa ng NBI, nagsinungaling pa, na walang NBI sa Senado. Eh may mga video. Nung lumabas yung video, nagbago na naman yung kanilang anggulo. Eh paano nila ngayon ipapaliwanag to? Ayan. Oh, pakinggan natin. Sinampahan na reklamo si Mel Oragon, ang tuturong suspect sa pamamaril sa Senado nitong Miyerkules. At live po mula sa Pasay City, nauna sa balita, Gary De Leon. Gary, ano mga reklamong sinampa laban kay Mel Oragon? Ayon sa Southern Police District, naharap si Mel Oragon sa 7 reklamo, kabilang ang paglabag sa Comprehensive Law on Firearms and Ammunition, alarm and scandal, and other disturbance of public order, resistance and disobedience to a person in authority, and disturbance of proceedings, trespass to property, and violation of Senate security at direct assault. Hindi pa tiyak kung makakapagpiyansa siya dahil hindi pa tapos ang evaluation ng piskalya sa mga reklamo laban sa kanya, Bo. Na-inquest po, oh. Na-inquest yung nahuling NBI. So, anong ibig sabihin yan? Oh. Anong ibig sabihin yan dahil kinasuhan na nga? Ang ibig sabihin yan, may kasalanan. Ayan, oh. May mugshot nga eh. Ibig sabihin, kaya hinuli, dahil may nilabag na batas. Pero volunteer kuno yan ng NBI. Inamin naman ni Matibag. Kasama nila yan. So, paano nila ngayon i-reconcile yung mga sinasabi nilang kasinungalingan? Kasama nga nila yan eh. Nakinasuhan na yan, di ba? Kumanta yan. Ang sinabi niya nang nag-utos sa kanila ay opisyal ng NBI. So, paano ngayon yan? Di ba dapat opisyal ng NBI ang masibak? Hindi si Aplasca. Dahil ito, nahuli nga oh. Imagine, may nahuli na NBI sa loob ng Senado. Kinasuhan. Tapos, ang pinapalabas nila ngayon, kasalanan ng Senado? Oh. Yung kasama nga nila nahuli oh. So, bakit kasalanan ng Senado? Bakit kasalanan ni Senator Bato? Bakit kasalanan ni Alan Peter Cayetano? Na alam naman natin na nangyayari lahat ng ito dahil sa pang-abuso sa kapangyarihan, pagkapit sa kapangyarihan. Oh, yung Senado ba, nakita natin na nag-abuso sila sa kapangyarihan? Hindi, ipinagtanggol lang nila ang kanilang karapatan. Sinunod lang nila kung ano ang sinasabi ng batas. Ngayon, sinasabi na naman nila, tumakas si Senator Bato. Paanong tumakas si Senator Bato? Wala pa naman siyang warrant of arrest galing sa Korte ng Pilipinas. So, paano siyang tumakas? Kaya tayo nagkakagulo dahil ginugulo nila. Sila ang nanggugulo. Dahil sa mga kasinungalingan nila, nagkakagulo-gulo ang Pilipino.
Hindi na malaman kung sino paniniwalaan dahil kung ano-ano pinaparatang, kung ano-ano pinapakalat nilang kasinungalingan gamit ang mga bayarang media. Tulad ito. Oh. Yan. Tumindi pa ang word war nina SP Alan, Peter Cayetano at NBI Director Melvin Matibag. Sa bagong Facebook video, umapela si Cayetano kay Ombudsman Boying Remulla na suspindihin din si Matibag. Anya, mas dapat pa umanong tratuhin na suspect si Matibag kaysa kay Mau Aplasca. Ayon din kay Cayetano, nagsisinungaling si Matibag sa Pangulo. Nagbigay ng contact person si NBI Director Matibag. Tinawagan namin yon at sinabi niya, pinapaabot ni Director, walang NBI sa Senate, walang NBI sa GSIS. Nung hapon, umakyat sa akin si General Mau at nagsabi po sa akin na may nangyayari sa mga pinto at yung GSIS ay nagsasara ng mga pinto at nagsasabing kahit senador po ang dadaan doon ay kailangan inspeksyonin. Sabi ko kay General Mau, pakianyaya sa head ng GSIS, administrator yung nagamit niya noon, I think he meant GM. Sabi ko, I'm willing to talk to him very calmly, please call him. The next thing I knew, meron na daw mga armado doon, I asked them to call NBI ulit. Sinabi na naman nila na wala. Samantalang kitang-kita na ng mga nakasuot ng NBI. The next thing we knew, may mga putukan na at akala po namin yan ay mga fireworks. Nagpuputukan na pala po sa baba. But now that it's out, that it is the NBI, prove to us that that was a rogue decision. Prove to us po na misfire po yun at hindi po yun ang talagang tangka. So yan. Ano sinabi? Paulit-ulit, no, isang araw pa yan, walang NBI. Pero hanggang ngayon, pinapanindigan pa rin nila yung kanilang kasinungalingan. Pero nag-iba na sila. Nag-iba na sila ng naratibo. Nagpalabas sila ng mga papel na keso, may sinulatan daw sila ng GSIS. Madali na naman gumawa ng sulat eh. So anong ibig sabihin ito na sinasabi ni Cayetano? Nagsisinungaling ang NBI. Ay anong ginawa ni Boying sa mga sinungaling? Kinampihan pa niya. Idiniin pa niya si Aplasca. Anong klaseng gobyerno? Kumakampi sa mali. Tapos galit na galit kayo kapag kinikriticize kayo, kapag minumura kayo ng mga Pilipino, galit na galit kayo. Galit na galit kayo dahil sa mga nagpapahayag ng galit sa inyo, kitang-kita ginagawa nyo. Kitang-kita kung paano ninyo binabali yung mga argumento. Isinisisi nyo sa ibang tao yung maling ginagawa ng mga kakampi ninyo. Yun ang problema natin dito sa bansang ito ngayon. Nagbubulag-bulagan. Parang naging Senado versus NBI itong issue ng barilan. Anong mga sinabi ni Senate President Cayetano? Ito na nga, Bok, no? Ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano, sunod-sunod daw ang kasinungalingan ni NBI Director Melvin Matibag sa mga pahayag nito kaugnay sa nangyaring gulo sa Senado. Mismong si Matibag daw kasi ang nangako kay Cayetano nitong Lunes pa lamang na walang magiging checkpoint ang NBI sa labas ng Senado at nakita naman dito, sabi ni Cayetano sa isang video, na pinabubuksan ng mga tauhan ng NBI ang mga sasakyan ng mga senador para inspeksyonin habang dumadaan sa may premises naman ng GSIS compound. Ayon pa kay Cayetano, imposible raw na NBI ang tatawagin ng GSIS para sa seguridad. Una nang sinabi ni Matibag na kaya naroon ang mga NBI agents bago ang barilan nitong Miyerkules dahil humingi sa kanila ng security assistance ang GSIS. Narito ang pahayag ni Senate President Cayetano. Parati po yung pulis. Ang NBI po ay hindi taga-secure. And even assuming for the sake of argument, so sunod-sunod po ang kasinungalingan po ni NBI Director. I believe he's lying to the President. That is my personal belief. I believe he is giving him false narratives. Pero Mon, kahit yung mga senador mukhang may hindi pagkakaunawaan doon sa nangyaring gulo sa Senado. Anong sabi ni Senate President Cayetano tungkol dito? Oo nga, Bok, naging issue sa social media yung maaga umanong pag-uwi ng mga minority senators na tila raw ba alam nila na magkakagulo. Ayon kay Senate President Cayetano, masama ang kanyang loob dahil hindi man lang daw sila agad kinumustahan ng mga taga-minorya. Wala raw silang paramdam, man lamang. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni SP Cayetano. Nakita nyo naman po, parang bula na wala po yung buong minority.
Pagkatapos wala kaming narinig hanggang mga 10, 10:30. Nung sinabi lang po ay 9, 10, I don't know the time anymore. Pinagbibintangan pa ang majority at ang Senado. Pinaligiran tayo ng NBI, naka full tactical gear. When we defended ourselves sa Senado, sasabihin nyo pa nakakalungkot at magulo ang Senado. Ano pa asahan natin dyan? Gusto nga ipagkanulo si Senator Bato eh. Buti na lang magaling si Senator Bato. Hindi na aresto. Kung na-aresto yan, baka nadala na sa dahig, di ba? Hindi na naman dadaan sa tamang proseso. Na dapat, dadaan muna sa Korte ng Pilipinas. Bali-balita pa nga eh. May eroplano na pagsasakyan kay Senator Bato. So, ulit-ulitin natin ito na sinasabi ni Senator Alan Cayetano sa pagsisinungaling ng direktor ng NBI. Kasi ang pinapalabas nila ngayon, nakasalanan pa ng Senado. Na hindi na nga sila sumunod sa kasunduan nila. May usapan si Alan Cayetano at si Matibag na walang mangyayaring arestuhan. Aalis ang NBI at sa vicinity ng Senado. Pero ginawa ba nila? Hindi. May nahuli nga, di ba? May kinasuhan ng 7 kaso. So, ibig sabihin, may nalabag silang kasunduan, may nalabag silang batas. So, sino paniniwalaan natin? Yung kausap ni Matibag sa Senado na si Cayetano o si Boying Rimulya na ang basihan yung mga sinabi ni Matibag sa kanya na pawang kasinungalingan lang. Diba? Ano sabi ni Cayetano? Sa 5 sinabi ni Matibag, 6 ang kasinungalingan. 6 lang? Binawasan mo. Dati yan sa 10 sinabi, 11 ang mali. Tapos ngayon, ginawa mo lang 5 tapos 6. Dapat nga dyan, sa 20 sinabi ni Matibag, 30 ang mali. So yun ang problema natin dito sa mga to. Hindi sila marunong tumanggap ng pagkatalo eh. Hindi sila marunong tumanggap ng pagkatalo. Kasi hindi nila inaasahan yung mangyayari eh. Di ba? Sino ba naman mag-aakala na si Senator Bato matagal din nagpakita, biglang lilitaw. Pero ako, naniniwala ako na alam na nila yun. Di ba? Kasi senador yan eh. Anytime, pwedeng pumunta yan sa Senate at walang makakapigil dyan. Pinigilan. Kaya ayun, nagkarambulan. At dahil doon sa pangyayari na yon, sila'y napahiya. Paulit-ulit natin sinasabi. Kaya ngayon, gigil na gigil sila. Nag-aampihan sila, pinapalabas nila na yung bagong liderato ng Senado ay masama at sila ang mabuti. Mutangin lang yan. Mabuti? Mabuti? Hindi nyo nga nagagampanan yung mga trabaho nyo dyan? Puro pamumulitika ang ginagawa nyo? Diba? Puro pagtatakipan doon sa mastermind ng nakawan. Tapos ngayon, balak na naman nila agawin ang Senado dahil sa Lunes ata magkakaroon na naman ng botohan, mga kababayan. Papalitan na naman nila ang bagong liderato ng Senado. Hutangin na, nagkakakingkoya na tayo sa Pilipinas eh. Diba? So, ibig sabihin yan, hindi sila sport, 'di ba? Hindi sila marunong tumanggap ng pagkatalo. Anong nangyari dati nung si Chis Escudero, 'di ba? 'Di ba nung sinabi, tatanggalin ka na namin diyan, Chis Escudero. Mayroon akong boto ganito. Mas pumapabor ang mga senador na maging Senate President si Tito Soto. Wala namang sinabi, wala namang violent reaction si Escudero, 'di ba? So bakit ngayon, papalitan na naman yung Senado? Hindi pa nga natin nasusubukan kung paano mamahala at paano mamuno si Senator Alan Cayetano sa kasalukuyang Senado. Di ba? Meron na ba siyang ginawa na labag sa batas? Hindi na ba niya nagampanan ang kanyang trabaho at papalitan nyo? Ang tawag sa inyo mga loko-loko na hindi marunong tumanggap ng pagkatalo at eto balitang yan, mga kababayan, panoorin po ninyo. Naniniwala
Naniniwala si Senator Erwin Tulfo na posibleng magkaroon ulit ng pagpapalit ng liderato sa Senado kung may mahihikayat na pumanig sa minorya. Sa panayam ng programang Good Morning Kapatid, sinabi ni Tulfo na manipis ang mayorya ng Senado sa liderato ni Senate President Alan Peter Cayetano. 13 senador lang daw kasi ang nagluklok kay Cayetano, kabilang pa si Senator Bato de la Rosa. Mismong si Cayetano ang nagsabing abala raw ang mga nasa minorya ngayon sa panliligaw sa ilang miyembro ng mayorya para sumali sa kanila. Suggest, ano naman, expected naman yun. May invitations to talk, may pananakot, but dati na silang takot eh. You're always solid until you're not. So yan. Pero, pwede din daw very manipis. So manipis. 13-9 to abstain. So, ibig sabihin nun, pag nag-abstain daw, sabi parang no na rin, parang ang vote. So, parang 13-11. So, sobrang nipis. Kaya, maaring mag-shift. Naratibo mo yan eh, di ba? Pero nagtataka ako, biglang nagsalita siya eh, no? Oh. Noong Lunes lang, puta na parang basang siso to eh. Oh, parang napipi eh, natulala eh, 'di ba? Natulala, napipi, parang gusto pa ata maihi eh. 'Di ba? Tapos ngayon, nagkakaroon ng ugong-ugong ng palitan o kuditan na naman sa Senado. Aba, doon lang matindi to sa mga Oo. Puta ano to magkakapatid na tulpo na ito eh, no? Magagaling lang ito umaksyon sa mga issue ganyan. Issue na may asawa, issue ng mga kaguluhan. Yun lang. Pero pag para sa bayan, puta ina, ano ba nagawa ng mga inayupak na yan? Ha? Oh. Nagdadrama-drama lang ito mga Tulfo na ito. Na kunya-kunyari, nung eleksyon, yung isang Ben Tulfo, nagagalit kay Erwin Tulfo, nagagalit kay Rapi Tulfo. Pero arte lang nila yan. Oh. Arte lang. Nag-aartiyan lang yan. Kasi yan mga yan, may mga pangarap yan. Ha? May mga pangarap yan na pwesto sa gobyerno. Mga ambisyoso yan eh. 'Di ba? Pero tingnan natin. Ilang taon na ba yan dyan? Ha? May nagawa na ba yan? Mga Tulfo na yan? Ha? Ito ang problema natin. Ginagawa natin kengko yung gobyerno. Naghahalal tayo ng mga ganito eh. 'Di ba? Porket maraming follower, 'di ba? Porket mga sikat daw kuno, matatapang daw kuno, putay boboto nyo. Ito ngayon, nga kayo. 'Di ba? Nagsisisi kayo. Oh, magagaling lang talaga umacting eh. Etong karamihan, hindi naman lahat, etong karamihan sa gobyerno ng Pilipinas, magagaling lang umacting. Pipilitin nila tayo maniwala sa kanilang mga drama. Tulad nito pakinggan nyo. Si Boying Rimulya, pakinggan nyo ang drama. Pakinggan nyo Nagtataka ako sa akin nga, naging PNP siya, tumatakbo siya sa batas. Umarap siya. Ba't ginugulo yung mundo eh? Managot kasi yung mga gawain, sagutin mo yung mga, sabihin mo, wala ka talagang kasalanan, harapin mo. Anong klaseng tao yan? Anong klaseng tao yan? Kung may nagawa ka, ano nagawa? May nagawa, oo. Pero ang tanong, may warrant na ba galing sa Korte Suprema? Anong klaseng tao daw si Senator Bato? Mas matino yun kaysa sa'yo. Yun lang masasabi ko. Tinanong mo na ba sarili mo kung anong klaseng tao ka? Ha? Tingnan mo nga yung mga komento ng taong bayan sa'yo. Ha? Halos tawagin ka ng demonyo eh. Diba? Pinagpipilitan niya, yung naratibo nila, tumakbo daw sa batas. Ha? Si Senator Bato. Wala pang warrant eh. Paano tumatakbo? Unless may warrant, tinatago nyo. ICC, foreign entity, hindi dapat pinapakinggan dito sa Pilipinas. Lalo't di naman membro ang Pilipinas dyan. Diba? Pinapasama lang nila yung tao. Pinapasama nila si Senator Bato para isipin talaga ng mga tao, tumatakas si Senator Bato. Yan mga kasinungalingan nyo eh. Mga naratibo ninyo eh. 'Di ba? Yung mga opinion ninyo baliko eh. Nahuhuli kayo sa mga bibig mismo ninyo. 'Di ba? Tumakas si Senator Bato. Ito pakinggan mo, DOJ Secretary. Operation versus Senator Bato de la Rosa because you said that ang utos niyo po sa mga kapulisan, oras na makita si Senator Bato de la Rosa ay arestuhin para ma-implement itong ICC resolution. Correct. There's no such order. Okay, don't twist the facts. Supalpal.
Kasi ang pinapakalat ng mga bayarang media na kapag may order daw ang mga pulis, kapag nakita si Senator Bato ay uhulihin. Ano sabi ni Vida? DOJ, Acting Secretary? Don't twist the facts. Hindi ko yan sinabi. Ano yung sinabi? Ito, pakinggan nyo. Sinabi ko, di ba? We respect the jurisdiction, the pending case in the Supreme Court. And based on the tender, we ventilate all issues first with the Supreme Court. The Supreme Court being the final arbiter of all these legal issues. We respect that. Second, we respect the sensitivities of the Senate as a full equal branch. There's no order for manhunt. But we will treat any attempt to leave the country of the Philippines as an attempt to put a mockery in the justice system of the Philippines. So basically, the arrest is conditional. No? The order for his arrest. Okay? Pag lalabas siya, teka, ibang usapan pala yun. So ano yun sir, kung nagtatago siya sa probinsya, kakayaan lang po siya, hanggang hindi naglalabas ng desisyon ang Korte Suprema. Kung status quo sir. Hindi po. Ang sinasabi natin, ang sunod na order po ng Supreme Court ay mag-file ng comment at yung kabilang finding na pasagutin din dun sa comment. Antayin po natin kung paano yung paggalaw ng kaso sa Supreme Court. Ano yun? Ano yung sinasabi ni Remulla? Na tinatakasan ni Senator Bato ang batas. DOJ nga mismo nagsasabi na hihintayin natin yung desisyon ng Korte Suprema Pag nakita ba si Senator Bato huhulihin? Hindi. Pero, ibang usapan paglalabas ng bansa si Senator Bato. Pero anong sabi? Ano yung tanong? Pagka nagtatago or, halimbawa, kung nasaan man si Senator Bato ay huhulihin? Hindi. Dahil hihintayin ang desisyon ng Korte Suprema. 'Di ba? Yun ang gustong palabasin ni Remulla na uma-acting pa, kunyari galit. 'Di ba? Yang tawag na lang kay Senator Bato, pugante. Di pa dapat pag pugante, huhulihin. Magkakaroon ng manhunt operation, huhulihin pag pugante. Ano sabi ng DOJ? Walang manhunt operation. Hanggat walang desisyon ang Korte Suprema, hanggat walang warrant na galing sa Korte sa Pilipinas. So mukhang hindi nagtugma yung sinabi ni Remulla sa ng DOJ Secretary. Kasi ang sinasabi ni Remulla, tumakas si Senator Bato. Anong tumakas? Wala pa namang active warrant. Di ba? Pending pa yung kaso sa Korte Suprema. DOJ na mismo ang nagsabi na hindi hulihin si Senator Bato. So, ano sinasabi ni Remulla? Pinagloloko niyo kami? Oo. Pero ang galing umakting, muntik na ako maniwala, di Boying. Anong klaseng tao yan? Tumatakbo sa batas, dating PNP chief pa naman. Ano sabi ng DOJ Secretary? Antayin ang desisyon ng Korte Suprema. And for now, malaya si Senator Bato at kung nagtatago or kung nasaan man siya, hindi uhulihin. So, anong sinasabi mo, Boying Remulla, na tumakas? Pero ang galing. Magaling magdrama, muntik na ako maniwala. Pwede ka na mag-artista. Alam mo bakit gigil na gigil sila? Nautakan sila. Akala nila, madadala nila si Bato sa dahig. Doon ang frustration nila. Di ba? Senator Marcoleta, ikaw na. Venga. Narito na po ang iniintay ninyo, Senator Rodante Marcoleta. Sen, masayang Friday po sa inyo. Pinipilit po namin pasayahin ang Friday ninyo, mga kababayan, kahit na po napakagulo na po ng nangyayari. Alam naman namin, alam po ninyo kung sino yung nanggugulo. Yan. Ganun ba? May nagugulo ba? Kunwari pa lang mga Kasi akala namin ni Nelson, lahat walang... paano kasi? Halata naman na sikip ang dibdib. Galit na galit sa nangyari. Dahil ang pagkakaalam nila, nautakan sila. Naisahan. Ganun, ano? Naisahan, nautakan. Yun ba namang very triumphant kasi yung pagdating ni Senator Bato. Ayun nga po. Nagkataon pa naman, dumating sa pagkakataon na talagang kailangan talaga. Opo. Ang kanyang presensya. Pero di ba siya, bago naman yan, Sen, sabi, alam naman namin na mangyayari, anytime pwede kami mapaltan. Handa naman kami sa ganyan. Salita lang nila yun. Ganun ba? Para namang hindi mo naman alam yun
Hindi kasi bago ito nangyari noong Lunes, yun na po ang ipinamamarali nila. Ngayon na lang nila sinasabi yan. Ganun mo. Hindi mo ba alam yung... ngayon parang Opo. napasulat yata sa banal na kasulatan yan. Ano ho ito? Di ba? Nagkaroon ng katuparan po, ha? Hindi, alam mo yung taong dahil sa kanyang sama ng loob, yung parang dahil nga nautakan ba? Naisipan ba? Nandun na yung pinagsama-samang pride at saka yung lahat na. Yan. Okay. Sabi ng Biblia parang mga liyong umuungal eh. Diba? Na parang sa lahat, minuminuto gumagawa ng paraan para makaganti. Mga ganon eh. Ganon ang tingin namin sa kanila. Samantalang nung sila nakuha nila yung majority, ito naman wala namang wala namang insidente. Ang totoo niyan, siguro, pwede mo pang saluduan si dating SP Chis Escudero. Ay, opo. Na nung makita niya na hawak na nila yung majority, siya pa yung nagsabing we congratulate the new majority. Yes po. Walang anumang pangyayari. Opo, at siya pa nagpanumpa kay SP Soto. Kasi siya, at ang iba sa amin, alam namin na talagang nangyayari yun. Ang Senado ay isang institusyon na kapag kayo makasama mo ay hindi na nagugustuhan yung pamamalakad mo, sila ay mag-uusap. Opo. Teka muna, kailangan mapalitan na si ganito kasi mukhang ang direksyon natin ay papunta rito. Yung dapat nating gawin, hindi na napupunta rito. Parang may tinitingnan nyo ngayon. Sige, palitan natin. Nangyayari yun kahit anong panahon eh. Ngayon parang lahat na lang. Gusto nilang gawin para sa ganun makuha nila kagad. Maibalik sa kanila. Kasi ang sabi nga rin, 99.99%, ilang araw lang, babalik daw po ulit sa kanila. May mga lumalabas na ganun. Yan. Nagpapahiwatig sila. At saka dahil nga alam nilang krusyal. Alam nila kasi na meron na kaming 12 votes. Opo. Ngayon, binabantayan nila yung inaakala nilang makukuha namin. So, binantayan nila yung isa. Di ko naman nasasabihin ng pangalan. Si Bato kanya, wala yan, hindi makakarating. Tama. Ngayon, para sa ganun, makasiguro sila, pinayagan nila yung NBI na nandun na kagad. Sa baba. Maaga pa lang. Maaga pa lang nandun na. It's another, parang another shield of guarantee na parang ganun. Kasi natakot eh. Ako rin naman, wala naman akong alam na kasi wala naman akong kapag-asan makakarating naman si Senator Bato dahil sa alam natin ang kalagayan niya di ba? Bagamat sa sarili ko naman sana dumating si Senator Bato. Hindi ko lang alam paano kaya mangyayari yun. 1 milyon ang naghahanap sa kanya. Paano kaya makakarating? Nangyari nga ang hindi nila inaasahan. Biglang dumating. Nasa lisiyan. Yun Yan. ang kanilang pinanggagalaiti. Paano yun nakalusot ito? Paano nakapasok dito yan? Para ko nang nakikita ng halos sila, naglulupasay lahat Halos lahat sila naglulupasay kasi. Yun ang sinasabi ko kanina. Yung mga yan, hindi yan marunong tumanggap ng pagkatalo. Kasi nga hindi natupad or hindi nila nagawa yung mission nila. Ano yung mission nila? I-impeach si VP Sara Duterte. Yun ang mission nila. Yan. Kaya nagpuputok ang mga butsi na isahan sila. Naglupasay, pati yung mga talunan ng mga kasama nila. Ulitin natin hindi ang Senado ang nanggugulo. Hindi yung bagong pamunuan ng Senado ang nanggugulo. Pero kung ibalita ng media, parang ang sasama ni Marcoleta, ang sama ni Alan Peter Cayetano, ang sama ngayon ng majority bloc, ang sama ngayon ng pamunuan ng Senado. Yun ang pinoportray nila Diba? Yun ang naratibo nila ngayon. Pero, ang totoo talaga na pinag-iinitan nila ng ulo, naisahan sila, nautakan sila ng isang probinsyano na akala nila ay bobo. Tsaka na. Sa dami ng pinagdaanan ni Senator Bato bilang sundalo, siya naman na nga mismo nagsabi, dati PNP chief. Puta, hindi naman yan magiging PNP chief kung wala lang yan. Diba? So ngayon,
Kaya sila gigil na gigil, galit na galit, kasi sila ang lumalabas na bobo. Pero abangan po natin, dahil hindi po titigil yung mga yan. Oo, kasi nga, hindi naman sila marunong tumanggap ng pagkakamali, hindi sila marunong tumanggap ng pagkatalo, hindi titigil yung mga yan. Gagawa ng kalokohan yan, para mapalitan ang bagong liderato. Pero sa tingin ko, wala na eh. Kahit wala pa si Senator Bato, wala na sila makukuhang numero. Grabe, no? Pero ito mas lalo silang nanggalaite doon sa sinabi ni Senator Bato. O ito, pakinggan nyo. Kahit anong gawin nila, hindi nila ako makuha, hindi nila ako makikita. Pero ginawa kong bumiyahe dito sa Manila para makatulong, para magbago ang liderato ng Senado. Dahil kung hindi magbabago, walang kinabukasan ang Pilipinas. Kaya bumiyahe talaga ako against all odds. Lahat ng risk hinarap ko para makarating lang dito. Pero despite the fact na grabing preparasyon nila para hulihin ako, nalusutan pa rin natin sila. Dahil nandiyan si Lord. Yan. God's deliverance is real. Hindi basta-basta kasi yan eh. Siya. Ranger yan eh. Musang yan eh. 'Di ba? So, paano mo ngayon yan? Ay, nako. Yun ang problema natin dito sa Pilipinas eh. Puro politika. Kaya hindi umuunlad ang ating bansa. Alam nyo, kayong mga nagsasabi na tinatakasan ni Senator Bato, ang batas, punta kailang tumakas ng batas yan. Siya pa nga yung nagpatupad ng batas eh. Paano tatakas sa batas? Ang tinatakasan ni Bato, yung mga kidnapper na nasa gobyerno. Yan. Yung mga katulad ng nangidnap kay Pangulong Duterte. Yun ang tinatakasan ni Bato. Hindi yung batas. Okay? Yan ang tandaan ninyo. Pero mga kababayan, nakita po si Senator Bato. Nakita nung lumabas diyan sa Senado. Abay, grabe. Ito yung video. Yan. Yan. Okay. So, yun po na sasakyan na yun. Yan po ang sinasabi na sinakyan ni Senator Bato de la Rosa. Kasama si Senator Robin Padilla. Tapos ngayon, ang sinasabi nila, si Senator Robin Padilla daw ay isang, tawag dito? Point of interest. Person of interest pala, sorry. Paano maging person of interest? Kahit maglabas-pasok sila sa Senado, kahit saan pa sila pumunta, kahit mag-camping pa sila, kahit mag-jet ski pa sila, kahit anong gawin nilang dalawa, wala naman sila kasalanan. Wala pang desisyon ng Korte Suprema eh. Kahit saan sila magpunta, kahit magkasama pa sila, kahit magbanding pa si Bato at si Robin Padilla, ano kasalanan nila? Meron ba? Kasalanan ba na lumabas sa Senado ng isang senador? Hindi naman nila bahay yan eh. Opisina nila yan, oo. Pwede silang mamalagi dyan. Pero pwede silang lumabas dahil sila ay Pilipino, sila ay senador, walang desisyon ng Korte Suprema, wala tayong magagawa. Kahit saan siya magpunta, kalayaan niya yan. Diba? Not unless, mayroon na inilabas na warrant of arrest ng Korte Suprema laban sa kanya, ibang usapan yun. Diba? So ngayon, mga kababayan, ano po ang masasabi ninyo sa mga kaganapan na nangyayari sa ating bayan? Kayo ba ay natutuwa? Kayo ba ay nasisiyan? Kayo ba ay nagdurugo ang puso? Kayo ba ay nagagalit? Ano sa tingin nyo? Ano ba ang nararamdaman nyo? At kung meron kayong mga suggestions, kung meron kayong mga opinion, di i-comment ninyo
ipag-usapan natin yan, ipanawagan natin, baka sakali, hindi ho ba, na mapakinggan nila. So magkita-kita po tayo muli sa susunod nating vlog, mga kababayan. Once again, this is Master Judelis and thank you. God bless you and to God be the glory. Magandang araw po sa inyo lahat.